Marami tayong dahilan kung bakit ayaw nating mag-stay lamang sa isang status kung nakarating na tayo o nandito na tayo sa Canada. Ito ay para sa mga kababayan natin na nagnanais na makarating dito sa Canada at ano ba yung kumbaga isa sa mga ultimate plan o kaya naman ultimate dream ng isang nag-a-apply o kaya naman ay gustong manirahan dito sa Canada. Maraming dahilan kung bakit gusto nating mapunta sa kalagayang ito dahil darating ang panahon na ang isipin natin ay hindi lamang yung sarili natin kundi ang buong pamilya natin kung tayo ay may pamilya o kaya naman ang mga magulang natin o kaya naman ay mga kapatid natin. Sapagkat alam natin na mas magiging madali ang buhay natin kapag wala yung homesickness na binanggit na natin ng mga nakaraang vlog natin at may katuwang tayo sa buhay, ano. Ito yung status na alam na natin, of course, no? Sa Estados Unidos, kung meron kang green card na tinatawag, ibig sabihin, mas magiging maluwag o mas magiging madali yung iyong paglalakbay sa iyong economically, financially, and socially, lahat-lahat na mas magiging madali, di ba? Halos kapareho din yan dito sa ating buhay dito sa Canada. At yun nga yung tinatukoy natin na permanent residency. Ang sabi po ng Immigration News Canada sa pamamagitan po ni Saturnin Baines, visa-free countries for Canadian PRs obtaining permanent residency or PR in Canada is a significant achievement that opens doors to numerous opportunities including the ability to live and work in one of the world's most desirable countries. Beyond the advantages within Canada, a PR card holder also grants holders the freedom to travel to several countries without the need for a visa. Permanent residency in Canada offers individuals the right to live, work, and study anywhere in the country without time restrictions. PR status is usually granted to immigrants through various pathways including express entry, provincial nominee programs or PNP, family sponsorship, and more. The PR card is the official proof of this status and is essential for traveling outside Canada. So katulad na rin po ng nalalaman natin, malaki ang maibibigay na pagkakataon sa atin na tayo ay manirahan, mag-aral o kaya naman magpalipat-lipat sa ibang bahagi ng Canada at alam na po natin yan, ano, sapagkat sabi natin marami na rin kayong nalalaman at kaya naman nag-research na rin kayo about dito. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng tatlong pinaka yung ultimate na dahilan kung bakit gusto natin na manirahan o magkaroon ng PR card kung tawagin natin, ano. There are three major benefits of permanent residency in Canada. Number one is the access to social services. PR holders are eligible for most of the social benefits available to Canadian citizens, including healthcare. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto natin maging PR o permanent resident dito sa Canada, katulad ng mga Canadian citizen, may access sila sa tinatawag nating healthcare. Ito man ay federally o kaya naman provincial healthcare kung tawagin natin, no? Napakahalaga yan, yung mga social services na nakikita natin sa lipunan. For instance, yung makakuha ka ng mga forms, documents, those are all parts of the social services na walang bayad, no? Unlike halimbawa sa Pilipinas, meron yung mga documents na kinukuha natin sa mga agencies natin, karamihan ay may bayad. Pero dito, mangilan-ngilan lang yung mga documents. And this is also funded by the federal and provincial government of Canada na pwede nating ma-access, ano. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto pa rin natin maging PR ay yung tinatawag nating healthcare. Healthcare, sabi ko nga, this is not the best healthcare para sa mga naninirahan dito, kaya naman sa buong daigdig. This is not really a best o kaya naman excellent healthcare. Pero katulad natin o sa katulad natin na nanggaling sa Pilipinas na mayroong hindi maganda yung healthcare system natin sa Pilipinas, magkakaroon ka, kumbaga, ng ma-amaze ka doon sa wala kang babayaran, very minimal yung, halimbawa kapag insured ka, or for instance, may personal insurance ka, yung gamot mo ay magka-cover, something like that. Kapag nagnaka, walang bayad. Kapag na-hospital ka, walang bayad. Kapag nagpunta ka ng family doctor mo, walang bayad. Those are the reason kung bakit gusto nating maging PR, no? At isa rin sa mga tinatawag nating benepisyo sa social services kung tawagin natin ay yung pagkakaroon natin ng kalayaan
na kumbaga pumasok sa mga opisina, malaya tayo, kumuha ng gusto natin at mag-invest, something like that, na kumbaga yung ini-impose na tax ay hindi ganoon kataas. May kataas na ibig sabihin pantay doon sa mga Canadian citizen kung tawagin natin, ano? So napakahalaga na makakuha tayo ng permanent residency balang araw kung ito ay isa sa mga plano ninyo. Another one, pathway to citizenship. After fulfilling residency requirements, PR holders can apply for Canadian citizenship. No, hindi lahat ng bansa ay nag-o-offer ng ganitong pagkakataon na maging citizen. No, alam ko ang US ay siyempre nagbibigay din at iba pang mga western countries. But sabi natin ay hindi lahat ay pinapayagan na maging citizen o maging PR man lang o permanent resident man lang ng bansang kanilang pinagtatrabahuhan. You work there, then pag tumanda ka, balik ka ng Pilipinas. Something like that. And ang kainaman pa dito, kahit na permanent resident ka, let's say lang, at hindi ka, let's say, citizenship pa or citizen ng Canada, lahat ng benefits, let's say, benefit package, pension plan, something like that, ay makukuha mo balang araw. So, yun ang isa sa mahalaga na aspeto ng pagiging permanent resident kahit na hindi pa man tayo maging citizen. Well, of course, kapag citizen tayo, syempre, ang advantage naman ito, binanggit ko na rin sa inyo noong nakararaan, pwede kang bumoto, pwede kang humawak ng malalaking posisyon, pwede kang mag-executive, o kaya naman pwede kang maging, kumbaga, sa mga managerial positions sa government, pwede kang humawak nun. So, unlike sa permanent resident, let's say, lang muna, no? So, yun ang pagkakaiba naman. Pero, most probably, parang 95% ng benepisyo na nakukuha ng isang Canadian citizen ay nakukuha na rin ng isang permanent resident. Another benefit, global travel freedom. A Canadian PR card allows visa-free or visa on arrival access to several countries, easy international travel. Ayan, napakahalaga nito kasi tayo, kapag nandito na tayo sa Canada, malapit na rin ang Mexico, malapit na rin ang ibang bansa, lalo na ng mga Caribbean countries. Pero kapag Filipino ka, napupunta ka ng dito, ng United States, kailangan mo pa rin ng visa. Katulad rin kasi Philippine holder pa rin tayo, kailangan pa rin natin ng visa. Parang unfair naman, no? Well, wala tayong magagawa doon. Pero sabi ko nga, napakaraming bansa po pwedeng mapuntahan kahit na PR holder pa lang yung hawak mo. O kung meron kang PR card, something like that. Na talagang, ang dami naman talaga. Babanggitin ko isa-isa, in passing na lang para makita ninyo kung ano-anong mga bansa. So halimbawa, gusto ko magbakasyon during winter time, pupunta ako ng Mexico, pupunta lang ako doon kahit na walang visa, pakita ko lang yung passport ko, and then of course, yung PR card ko, wala, meron na akong vacation, pwede ako makarating kahit na hindi ako hanapan ng visa. So ito yung mga bansa na po pwede nating puntahan kahit na PR holder card pa lang tayo. 1 Dutch Caribbean territories, katulad po ng Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Saint Eustatius, and Saint Martin. Number 2, Anguilla, Bahamas, Belize, Bermuda, British Virgin Island, Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Georgia, Guatemala, Honduras, Jamaica, Kosovo, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, sa mga nationals of China or India pa lang ito, Qatar, Canadian PRs can visit Qatar visa-free for tourism business transit, no? St. Pierre and Miquelon, Singapore, ito na sa mga nationals ng China at India pa lang ito, South Korea, Taiwan, Turks and Cocos Islands. So yun yung mga bansa na pwede mong bisitahin kahit na PR holder ka pa lamang. So napakaraming bansa at syempre yung iba na hindi na natin binanggit, kailangan na po natin ng visa, no? So kung tutusin, napakaraming benepisyo ng isang may PR card holder, no? So kung yung tanong ninyo na PR ka o kaya naman permanent resident ka ng Canada na, ano na ngayon? Parang ganon. So, yun yung sagot doon kung bakit gusto natin na kahit maging permanent resident man lang muna tayo o hindi muna maging Canadian citizen, napakalaking bagay na at malaki na talaga ang maidudulot sa atin. So, I hope na nagkaroon kayo ng kaunting kalinawan, although marami nang nagsabi nito, pero sinorten ko na lamang para na sa ganon, mas maunawaan pa natin mabuti yung mga benefits natin. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.